Isumba yun, nakikitang payat. Okay. Joke lang mo. Okay. Ngayon, kukumplituhin po natin, pati overnight po, magkakaroon din po. Dating ginagawa po kasi namin to, and this is very, very effective. Kaya lang, i-cater na po namin to as a company. Ng advantage dito, kayo po, salang na lang po kayo ng salang ng mga distributor po ninyo. Nandun po kayo o wala, meron pong mag-aasikaso sa kanila. Kaya you will have a leverage sa part po namin. Okay po ba yon? Ready na po ba kayo? Yeah! Ang cute nitong batang daw. Okay. Ngayon, what is strategic connection? Now, you need to use the MAN principle. Ito ang pinakamadali. Tandaan nyo lang po MAN. Ano yung MAN? Letter M. Ibig sabihin po, means. Pag sinabi pong means, dapat ito yung mga tao. Kasi pag nagpo-profiling po tayo ng prospect, maganda po na nagkakaroon ka ng mga categorization kung sino yung pinaka ipaprioritize mo. Kaya nga minsan kung nagpa-practice po kayo, okay lang na unahin nyo yung mga walang-walang means. Kasi pagpa-practicean nyo po sila. Huwag po kayong masaktan pag meron kayong mga prospect na hindi sumasali kasi okay lang din, normal yan. Pero kung gusto nyo na mas strategic ang pagpo-prospecting po ninyo, kailangan ma-identify nyo, number one, yung M, may means. Meron siyang connections, meron siyang pera, marami siyang available na oras. Yan po ang may means. Ang authority naman, ito yung nag-decide. Kasi sayang po na may kausap ka, example, asawa, babae. Ang nagdidesisyon pala lalaki. Ang targetin mo, paano mo makausap, diretso na yung lalaki. Kasi pag kinausap mo yung babae, kahit mag-oo yan, anong mangyayari? Pupunta ka pa rin ulit dun sa lalaki kasi siya pa rin, madadoble trabaho mo. At minsan, ako naalala ko po, nagdidepende ang tingin sa'yo ng tao kung sino ang nag-invite sa'yo. Naranasan ko po, may downline ako dati, technician siya ng mga computer. In-invite niya ako, pumunta kami doon sa house party ng isang prospect niya since yung prospect niya, ang tingin sa kanya, technician lang ng computer, mababa ang tingin. Since ako yung dala-dala niya, anong tingin mo tingin sa akin? Mababa din. Lalo pa that time, literal na mababa din kasi hindi pa naman kumikita ng malaki. Nakamotor lang ako noon, pumunta kami. Ito ginawa sa akin, pinag-present ako. Ito yung TV. Pinagtayo ako dito, dito daw ako mag-present. Habang naka-on yung TV. Ngayon, hindi ko alam tuloy kung nagkikinig siya sa akin o nanonood siya ng TV. Alam mo yun, parang ginawa akong clown na talagang nasasaktan ako that time. Pero sabi ko, sige, tapusin ko lang to para mapakita ko lang dun sa downline ko na talagang okay akong isama. Yun ang isang experience ko. Naranasan ko na naman one time nasa Catanduanes. Marami akong dalang product. Pagkatapos ko mag-product demo, binili yung lahat ng produkto. Nagmamadali, nag-aagawan yung mga empleyado ng munisipyo. Nag-aagawan silang bili, inubos nila lahat. Proud ako sa sarili ko. Sabi ko, grabe, ang galing ko na mag-present. Nag-aagawan na sila. Bago ako umalis, nakita ko yung sulat. May sulat palang pinadala. Yung letter, ang downline ko kasi dati sa Catanduanes, kung tama pagkaka-recall ko, si Judge Santiago, siya yung judge ng buong Catanduanes. Pinadalan niya ng letter yung mayor. Sabi niya sa mayor, may pupunta dyan na tao ko, suportahan nyo, bilhin nyo yung mga product. In short, malaki ang factor kung sino yung tao. Nakaranas ako nito, may downline ako. Sabi niya, punta ka dito sa bahay, may authority din. Punta ka dito sa bahay, may pupunta ditong ang parang empleyado ng bangko. Siyempre, excited ako, pupunta doon sa bahay, punta. Pag upo ko, table, long table. Lahat ng manager ng bangko sa lugar namin. Manager ng Allied Bank, manager ng Metro Bank, manager ng China Bank, lahat ng manager nandoon. Present ako. Pagka-present ko, ganito kalupit yung downline ko. Oh, sali kayo lahat sa akin na. Tinuturo lang. Oh, sali ka, sali ka, sali ka, sali ka, sali ka. Sabi ng isang manager, wala akong pera. Issue ka cheque, ako bahala. Yan pag may authority. Kaya minsan, wag po kayo masasaktan. Minsan, kaya tayo nahirapan minsan kasi ang tinarget mo mga prospect, yung mga walang authority.
expect sunod-sunod dyan, lalo kang mahihirapan. Kaya dapat nakakategorize mo, lalo na minsan, kailangan special treatment din. Minsan may mga mali po tayo. Potential na client. Magaling, pinaupo mo sa seminar, 3 oras na upo. Tingin mo, magjo-join? Hindi. Kasi yun mga taong matataas sa lipunan, minsan mga ilang minutes lang dapat kausapin. Actually, mas madali silang kausap. Numbers game lang. Tingnan mo, ito kikitain mo tapos usapan. Ang pinakamahirap kausap, yung taong walang pera. Ang dami ng tanong. Totoo ba yan? Baka peke yan na food supplement nyo. Tatagal ba yung kumpanya? Ang dami ng tinanong. Sasali ka, wala pa akong pera eh. Kadalasan ganoon. Kaya dapat na-identify nyo para alam nyo kung saan kayo mag-spend ng time at alam nyo kung sino yung kahit negative, okay lang. Isa pang experience ko to. Dati, pag minimit ako, nung old school pa po, nag-meet ako sa mall. Always remember this. Ang sitwasyon natin, it's very flexible. Marami po kaming naituturo, minsan pwedeng effective sa inyo, minsan hindi. Kaya ikaw dapat ang marunong din magtansya kung tama ba siya or hindi. Ngayon, nag-meet ako dati ng prospect, example, 1 p.m. 1 p.m., 3 p.m., nag-meet ako ng prospect. Ayaw kong nasasayang ang oras ko. Meron akong imimit ng 1 p.m., nakaka-experience kayo na hindi sisipot. Nakaranas ako ng hindi sumipot isang beses. Kasi dati sabi ko, pag may minimit ako, nagbabasa ako ng libro. Para hindi man dumating yung prospect ko, hindi nasayang oras ko kasi nakapagbasa pa rin ako ng libro. Always remember this, guys. Sa lahat ng tao na sa kwartong to, pare-pareho tayo may 24 hours per day. Ang magkakatalo ang bawat isa sa inyo, ano ang ginagawa ninyo sa 24 hours nyo? Kaya sa akin, that time nung nangangarap ako maging top earner, na gustong-gusto ko talaga kumita ng malaki, buong oras ko talaga, sagad-sagad yan. Ngayon, 1 p.m. nagbabasa ng libro, hindi dumating yung prospect. Nanginayang ako, sabi ko, bakit kasi is prospect lang ang minimit ko? Bakit hindi ako mag-meet ng 3 prospect? Alauna, ang in-meet ko, ilang prospect? 3. Dumating na yung isa, pinipresentan ko. Biglang nag-text yung 2. Sir, nandito na po kami. Anong gagawin ko? Pag potential na kausap ko, itutuloy ko muna, tapos titingnan ko siya kung potential siya o hindi. Sir, ano pong damit mo? Ay, nakapula ako. Ito, nakatayo ako sa may food court. Nakikita ko na siya. Ako, hindi naman niya ako kilala. Pagtingin ko, hindi potential. Hindi ko na nire-replyan. Ako yung nang-reject ng prospect. Kasi ang dami po ng prospect. Masasaktan ka pag isa lang ang prospect mo tapos nireject ka pa. Di ba buong araw isa lang kausap mo, hindi sumipot, durog-durog ka eh. 10 kausap mo, negative yung siyam. May isang naniwala at sumali, hindi mo na maalala yung siyam, yung isa na ang magpapangiti ng buong araw mo. Tama po ba? Kaya it is just a numbers game. Ngayon, balik tayo dito. After authority needs, sino ba ang may pinakakailangan? Sino ba yung gustong kumita ng pera, may babayaran sa hospital, baon sa utang, may gusto ng recognition na nung bata siya, hindi man lang siya nagkaroon ng honors sa school, pero gusto niya magkaroon ng recognition. And meron tayong mga pwede mong ikwento na dito, kagandahan sa atin kasi i-recognize ka. Baka hindi ka bagay sa school na 30-40 lang kayo na magpapalakpak sa'yo. Baka mas bagay ka dito sa Ascendra na libu-libong tao ang papalakpak sa'yo once na na-awardan ka. And that is needs. Lahat ng tao may kanya-kanyang need. Kailangan nyo lang malaman. Ngayon, etong 2 kasi to, kahit may means, may authority, pero walang needs, useless pa rin. Kaya dapat nagiging sensitive kayo na alam nyo kung ano needs sila. Kaya clear, anong dapat nyo malaman sa prospect? Man, principle. Okay, ito yung mga priority po ninyo. Sunod, saan ba ito pinipindot? Ayun. Dito na sa warm and cold market. Honestly, hindi ka mauubusan ng prospect. Sabi nila,
baka daw lahat na lang ng tao sumali, sino pang re-recruitin nyo? Honestly, hindi yan totoo. 23 years na po ako sa industriya ng MLM. Nag-join po ako, 20 years old ako, 43 na po ako. Anong pangalan ng bro? Reden. Ilang taon ka na Reden? 19. Ibig sabihin, si Reden, hindi pa pinapanganak. Nagni-networking na po ako. Tama? May susunod na Reden. Sino? Ayan o. Yan na bata yan, pwedeng hindi man niya ma-recall lahat-lahat, pero mag-iibang impact na, oh, okay pala yung networking kasi dinadala ako dyan dati ng magulang ko eh. Even ako, hindi, nung na-trace ko, ine-expose na pala ako ng mama ko sa networking. Kung familiar po kayo sa Philcrap, yung may mga edad na, kasi si mama ko, lagi siyang nai-invite, pinapapunta kami, ang sabi lang sa amin, may bingo, sumali kayo, mananalo kayo. Kasi noon, ang pangpadami nilang ng tao para may ma-invite, may mga palaro, may pakain. Eh yung ate ko, laging nananalo sa bingo. Mga ganyan na edad. Pupunta ako, wala akong maintindihan sa seminar. Basta ang ano ko lang, magbibingo kami. And nung nalaman ko, ang Philcrap is yun ang yung mga pinaka-unang networking company na sa Pilipinas. Okay, ngayon, dito, pwede na po kayo mag-list. Ito yung gagawin po ninyo agad sa po ninyong nag-enroll. Kasi ang tao by nature, honestly po kokonti ang tao na nag-iisip. Mas gusto po natin na meron tayong sinusundan. May nagbibigay sa atin ng instruction kung ano ang gagawin natin. Kaya dapat dito, kahit this is very basic, pero napakahirap nitong gawin sa tao pag pinabela mo siyang gawin. Pero mas madali kung tatanungin mo sa bago mong enroll, o sige, tara, ilista mo na yung warm market mo sa cold market. Ano po ba ang warm? Ang warm, simple lang, ito yung nagkaroon kayo ng connections. Ang cold, hindi mo to kilala. At ang pinakamarami sa lahat, anong marami? Warm or cold? Cold. Kaya nga, huwag kayong, ako pinaka mga leaders ko, si Jackie Concepcion. Hindi ko naman po siya kaano-ano, hindi ko siya kilala. Si OJ, nakilala ko siya Friendster. Kung familiar po kayo sa Friendster, bago magkaroon ng Facebook, Friendster muna. Sino po mga umabot sa Friendster? Ano yung background music nyo habang... Di ba, naalala nyo yung Friendster? Yung pwede mong lagyan ng music background yung profile mo. Tapos may mga emo ka pang description ng sarili mo, kung ano mga gusto mo. Di ba? Parang ganon. Si OJ din ko po siya nakilala. Majority ng mga leaders ko, hindi ko po sila kilala before. Nakilala ko na lang sila nung nagko-cold. Kasi mas maraming maniniwala sa'yo sa cold, honestly, lalo na kung hindi maganda ang background mo. Sa warm naman, advantage mo lang kung maganda yung background before or may authority magulang mo. Kasi pag may authority magulang mo, yung respeto sa magulang mo, damay papunta sa'yo. Ang problema kung pasaway yung magulang mo, badamay din yun bababa sa'yo. Okay, kaya don't worry if your warm is negative, okay lang, marami pa rin cold. Pero ang gagawin nyo muna, palistahin nyo na. Palistahin nyo kahit 10, kahit 20. Ito tip. Huwag nyo pong i-overload ang isang tao ng ipapagawa sa kanila. Kasi di ba naririnig natin minsan, magsulat ka ng 100 na prospects mo. Nakakalula po ang 100. Ang gawin mo lang yung alam mong kayang-kaya ng isang tao. Kasi ang tao by nature, that is the science also bakit tayo nagkaroon ng switch on, na ginawa ko ang switch on na 3 hours lang. Kasi ang 3 hours, bitin talaga siya. Pag nabibitin ka, mas excited ka. Pag in-overload ka, ginawa natin switch on ng 6 hours, 8 hours, traumatized po kayo, hindi na kayo uulit sa switch on. Kaya nga nagkaroon tayo ng adjustment, bakit may switch on pro na mas mahaba-haba. Kasi ito na yung mga nasanay dati sa switch on. Yun ang science doon. The same thing pag nag-create kayo, kasi ako po, ibang-iba ako mag-handle ng bago, iba ako mag-handle ng leader. Iba-iba ang pag-handle ko per person. Nag-change po ang the way how I handle leaders. Depende sa hina-handle ko. I will be very frank with you. Nanggagalit po ako. Nang mumura ako ng leader.
Pero meron din akong hindi ko kayang murahin kasi may tao na pag sinundot mong ganon, lalong motivated. May iba naman pag sinabihan mo ng hindi maganda, magkukwit. Kaya you should learn kung sino yung taong kausap nyo, kung effective or hindi. Ngayon pag sa bago, ipagawa nyo lang sa kanila, pinakamadali. Ano yun? Tingin nyo, ang 20 na prospect, isulat nila. Mahirap madali. Pag nasulat nila yung 20, 20 warm, 20 cold. Anong pakiramdam pag nagawa mo ang isang bagay nang pinapagawa sa'yo? You're proud. Proud ka sa sarili mo na tapos sasabihin pa, grabe, ang galing-galing mo, okay na tong start, nagawa mo agad. Walang reality sa mundong to, everything is illusion. Naalala mo yung bata na hindi naman marunong sumayaw pero sinabihan mo na ang galing-galing mong sumayaw? Anong gagawin ng bata? Sayaw siya ng sayaw kahit pangit, wala sa tempo. Sabihin mong magaling siya na magaling, anong maniniwala siya? Magaling siya at lagi siyang habang sayaw siya ng sayaw, darating ang time magiging magaling talaga siya. And the same with your prospect, the same with your downlines, the same with your GP. Na kailangan paggawa nyo muna sa kanila ng mga madadali na ma-excite sila. Kailan magle-level up? Pag sila na po yung nabitin. Kukusa naman niya, pinatin mo na, example, pinatin mo ng training ganito. Pag bago, ang pinakamaganda, attend ka ng training. Hanggang gusto mo lang, attend ka muna. Yun ang dapat na approach. Wag na wag attend ka ng training, tapusin mo yan lahat. Overload po sa kanila, lalo na kung hindi naman sanay. Clear? Kaya dito, 20, 20. Then after, sinong kakausap? Yung naghahandle. Kayo muna, wag nyo, sabihin mo lang, i-refer mo lang sa akin, turuan lang kita paano mag-invite. Huwag niyo pong turuan ng sobrang daming skills. Sa dami niyong ituturo, walang magagawa po yan. Mas maganda, sige, turuan lang kita paano ka mag-invite. Itong prospect mo, turuan kita paano mo ito mahahatid sa akin at ako kakausap. Madali po ba magturo kung paano lang mag-invite? Okay. Now, ito, pagpo-profile na po ng mga target ni pong prospect. Ngayon, understanding your prospect, what keeps them awake at night? Ako dati, pinag-aaralan ko ang background ng kakausapin ko. Example, empleyado. Tanong, ano ang hindi nagpapatulog sa kanila? Bills, utang, bills na po. Meron pa ba? Sino pa mga nag-work dito? Para may nagtatrabaho po ba? Stress. Okay, sabihin lang natin, ito lang muna. Ngayon, i-identify nyo ano ang trigger point niya. Ano ba ang trigger point nito? Since ito yung nagpapagising sa kanya sa gabi, anong trigger point? Pera. What if matulungan kita na itong pinakamaganda nyo sasabihin na, alam nyo ba yung uso ngayon, nagtitrending ngayon, na nakakatulong sa lahat ng profession? Yun lang. Alam nyo ba kung ano yung nagtitrending sa panahon ngayon na nakakatulong sa mga lahat ng profession? Ano? Ascendra. Subukan nyo lang sabihin nyo, alam mo ba na may bago ngayon na usong-uso na nagtitrend na nakakatulong sa lahat ng profession? Ano yan? Ascendra. Ano meron doon? Ito, pwede itong masolusyonan nito. Okay ka bang makinig sa akin kung explain ko lang sa'yo kung paano masusolusyonan? Doon na tayo papasok sa match them to our solution. Pag nakinig, present kang Ascendra, paano masusolusyonan? Saan ka nakakita po ng opportunity na pwede mo siyang gawin kung kailan ka available? Kaya nga, dati ako, it's either gumagawa po ako ng system na sasagutin nito yung lahat ng common problem na nai-encounter ko.
Dati nagkaroon kami ng office sa Bicol for the simple reason walang office. Kasi ang laging tanong, may office ba dyan? Eh di, ang ginawa ko, nag-gather ako ng group, nag-ipon kami, paano kami magkaroon ng office, hanggang nagkaroon kami ng office. Ano mga common magiging tanong sa inyo? Eh, wala akong time, kaya ko ba yan? Mahina ako, hindi ako magaling, kaya ko ba yan? Anong sagot? Okay lang kasi meron tayong clarity and activation na pwede kayong umattend. Eh, paano, anong oras ba yan? 7, 8, 10 ako available eh. Record Zoom. We are a solution provider. They join you because you solve yung problema nila. Kaya lagi ko itong sinasabi ever since tayo po ang trabaho natin mag-solve ng problema. Kaya katulad din kami right now, ginawa na natin tong clarity and activation para makatulong sa mas marami sa inyo na mag-focus kayo, invite, pag nagpa-join, ipasok dito. Tapos magkakaroon pa tayo mga iba't ibang activities para paglabas mismo magagaling na kasi ito, tinuturuan kayo paano mag-prospecting. Sa bukas, tuturuan kayo paano mag-convert. Yung prospect, tuturuan kayo paano mag-join. Kay Sir Jurgen, tuturuan naman kayo paano makita gaano kagandang industriya ang ginagalawan natin. Kay Sir Jed, tuturuan kayo bakit napakaingay ng Ascendra ngayon, bakit tayo may nag-iisang marketing plan na ganito, at ano ang meron sa Ascendra na wala sa iba't ibang company. Nakiklear po tayo? Kaya yun po yung advantage po natin na for me, kahit anong sitwasyon, balik tayo dito, estudyante, ano tingin nyong lahat po ng tao sa ngayon, gusto po natin maging artista na. Nagugulat na po ako, nag-gym ako araw-araw. Alas 12 ako sa gym, kahit alas 12 tanghali. Kahit gabi, nagagabi ako alas 12 gabi, may mga tao na sa gym, dati wala. Kasi nag-iiba ng tao ngayon. We all wants to flex. Lahat gusto may ipopost sa Facebook, sa social media. Then, kung eto yung hindi siya makatulog, ano yung trigger niya? Pinakasimple, pera, recognition, fame. May mga ibang tao na kung hindi ka napapansin, dito mo na patunayan yung galing mo. Yung hindi ka nagkaroon ng honor sa school, dito ka na magkaroon. Sa school, honor pa lang, grade. Dito, diretsyo ng income ang ibibigay sa'yo. Okay, ngayon, ano yung solution? Ascendra. Ano meron kay Ascendra? Tuturuan ka kumita ng pera. Paano kung magagawa? Nag-aaral ako, okay lang kasi ang Ascendra, flexible ang oras. Pwede mo siyang gawin kung kailan mo gusto. Example, ito naman. Makikita nyo iba-iba. Ito, maraming mga ano dito. Ito yung para sa akin dati. Actually, mas gusto kong direct before, black sheep. Bakit black sheep? May authority. Ang black sheep sa pamilya, pag anong gusto niya, gusto niya. Di ba mas mahirap yung masyadong mabait? Gusto ko to, nung napagalitan ng nanay, ay ayaw ko na. Okay, ngayon ito, pang ano lang po, pang break lang po ng ice. Example, yung prospect mo, babaero. Meron bang babaero dito? Meron. Okay. Ito tip po, sa mga babaero, pag nagsabi po silang graduate na po sila, matakot kayo, nagmamasteral na yan. Okay. Ngayon,
Doon tayo. Sa babaero, ano ang hindi nagpapatulog sa kanya? Babae. Ano ba? Pera. Lifestyle din. Dulo, lifestyle. Okay. Anong trigger point niya? Pinakasimple. Gustong kumita ng pera. Anong solution? Isipin mo, parang ganito. Oh, babaero ka, di ba nakakapag-date ka sa babae? Nilalabas mo, di ba gumagastos ka? Oo. O dito sa Ascendra, makipag-date ka. Pag-date mo, recruitin mo. Di kumikita ka pa. Di ba? Na-gets nyo? Kahit anong sitwasyon, pwedeng ito ang maging solusyon. Wala kang self-esteem sa sarili mo, mahina ang tiwala mo. Attend ka ng training, may makakausap ka, maaayos ka. In short, lahat ng pinaka pwede nyo maisip na problema, ang solusyon tayo. Kasi nga, kaya nga, di ba darating ang time, makikilala ang Ascendra not as an MLM company, but as solution company. Na lahat ng problema, ang solusyon, etong dinidiscuss ko from prospect na mag-member. Ang Ascendra may naka-ready din. Problema ng networker, ano ang solusyon? Turbo. Hindi nyo kilala si Turbo? Yun, Turbo AI. Na darating, katulad ito. Nakasave po itong talk ko. Itong talk namin nakasave to, tapos i-upload to kay Turbo AI. Para si Turbo AI, matuto na siya. Ngayon, habang si Turbo AI from infant na lumaki ng lumaki, darating po ang time, makakausap nyo siya na parang kami na mismo ng 24/7. Iyon naman po ang solution po namin sa inyo. Nagtatapos na ba doon? Hindi. Darating ang time, gagamit ka ng VR, virtual reality. Ito pong lugar na to, kaya po itong i-copy paste. Meron lang pong machine na gagamitin, ilalagay dyan sa gitna, labas mo na lahat, isi-save mo itong lahat ng lugar na to. Pati yung nasa labas lahat. Pag nag-VR ka, pwede ka nang para kang pumapasok literal sa office. Naka-VR ka, naglalakad ka, nakita mo yung mga tao, pwede kang pumunta sa kanya-kanyang office namin na nandun kami nakaupo. Pagdating namin doon, nandun kami nakaupo, pwede mo na kaming kausapin. Na kung paano nyo kami literal kausapin, ganun din pa paano sumagot at katono pa ng boses namin. Pero nasa bahay ka. Nakikita nyo po? Yeah, we are just starting. Nasa tip pa lang po tayo ng lahat ng mangyayari po sa atin. Kaya yun po ang unti-unting ginagawa na natin ngayon kasi para itong mga to, marareplicate na natin pagdating ng oras, mag-VR ka. Kahit umattend ka ng ganito, bahay ka na lang ninyo, mag-VR ka. Pag upo mo dyan, nakaupo ka, pili ka lang ng upuan, upo ka. Nagigets? Okay. Ngayon, anong solusyon ng lahat ng problema? Paano kung may sakit? Yung products natin makakatulong para lalong maging healthy ka, maging maganda, so on and so forth. Clear? Next Saturday, hindi bukas, next. Meron na po tayong official na doktor na magdi-discuss na po mismo ng mga product po natin. Dok, isa lang sa hospital niya ang St. Luke's. Kaya etong taong to, napakagaling po talaga nito in terms of sa products. Very credible. Hanggang ngayon po, may 3 pa siyang clinic na malalaking hospital. And buti na lang, napagbigyan niya tayo na maging official. Ibig sabihin, nagkapermahan na po. Hindi na po siya pwedeng tumakas. Tuloy-tuloy na po siya na magte-train po sa atin. Kaya, pagdating po, every Saturday po yon, bago po mag-talk si Sir Miko, siya po muna magte-train. 4 p.m. po next week na Sabado. Kaya I suggest sana maka-attend din po kayo lahat. Pwede kayo mag-video, mag-record para mas maging well-versed po tayo lahat sa product. Lalo na yung mga incoming natin product kung gaano po siya kaganda at ano talagang effect niya sa sarili natin. Okay po ba yon? Okay. Now, yun. Okay, ngayon, ito lagi nagiging question. Diniscuss ko to nung sa ground launching na i-elaborate ko lang po ng maayos.
Hindi nyo po kailangan i-distinguish ang sarili nyo kung onliner kayo o offliner. Kasi end of the day, ginagawa nyo po siya both. Okay? Ano po ba ang offline? Sabihin natin ang offline na warm. Ito yung reunion, community space. Ito yung mga may physical touch po kayo. Nakilala mo sila, na-meet mo sila. Okay? Ngayon, that is the offline ng warm. Ang offline ng cold. Ito naman po yung tinatawag na, teka lang, susundan ko lang ako naguluhan eh. O, tama, offline na cold. Ito yung, pwede po kayo mag-prospecting sa lahat po ng nakikita nyo. Hindi nyo kailangan baguhin yung routine nyo para mag-network. Kung ano na po ang ginagawa nyo, ang magbabago lang yung topic nyo sa mga kausap nyo. Kung dati kinakausap nyo, pinag-uusapan nyo, chismis, politika, kung ano-ano, ba't hindi mo pag-usapan na lang Ascendra? Yun ang pagkakaiba. Kasi ang tawag po namin dito sa code, you need to network as you go. Recruitin mo lahat ng naggugupit sa yung buhok. Kaya maganda, every pagupit mo, iba-ibang barbero ang pinapagupitan mo para prospect ka palagi. Nagpapagawa ka ng kuko, di ba? Kung gusto mo, kada isang kuko, ibang tao, di ba? Meron kang benting prospect, o di ba? Ngayon, yung binibila mo ng karne, ng gulay, ng isda, lahat yan, daanan mo, invite mo yan. Ako, way back before, lahat po ng classmates ko na recruit ko, lahat ng professor ko ni-recruit ko, lahat ng tao sa school ni-recruit ko. Hindi po ako nahihiya. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Ang focus ko lang dun sa gusto. Kasi na-develop na po sa akin nung wala po akong hiya masyado kasi namasada po ako ng jeep for 5 years. Maniwala man po kayo sa hindi. Sa Bicol, namasada po ako ng 5 taon. Sinsanay na po ako na may mga pasaherong sukay, bumaba. Minsan may pasaherong hindi nagbabayad. Minsan may nagbabayad. Di ba? Normal po yun eh. Kaya nung nakita ko ang networking, hindi na po ako nahihiya kung i-reject mo ako. Naalala ko dati, namimigay akong flyer sa Legazpi. May schoolmate ako na dumaan. Tapos sabi niya, ano na ngayon? Kasi Ogie po nickname ko sa niya, ano na ngayon, Gi? Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginagawa mo? Ganun ang sagot sa akin. Sabi ko, ba't ako mahiya? Ano bang masama sa ginagawa ko? Buti that time, hindi talaga ako nasasaktan sa ganun. Kasi ang bottom line sa akin, gusto kong yumaman. Kaya wala sa akin kwenta yung opinion ng ibang tao. Kasi unang-una, pag ako nagutom, hindi naman nila ako papakainin. Di ba? Bakit mo iintindihin ang opinion ng ibang tao na pag may pinagdadaanan ka, hindi ka nga nila tinutulungan? Di ba? Tayo minsan nabubuhay sa opinion ng ibang tao. Always remember this. Kahit anong gawin nyo sa mundong to, may taong gusto ka at may taong hindi ka gusto. Alam nyo po ba, sa oras mismong ito, may mga tao na ang tingin sa'yo hero at may mga tao ang tingin sa'yo kontrabida. Tama? Kabahan ka pag lahat ng nakapalibot sa'yo, kasundo mo. Alam nyo kung bakit? Pag kasundo mo lahat ng nakapalibot sa'yo, pupusta ko ang malungkot ikaw. Bakit ka malungkot? Kasi piniplease mo lahat. Pag piniplease mo lahat, wala ka ng sariling identity mo na end of the day, ikaw yung malungkot. Kasi you need to protect who you are. And by doing it, may taong gusto ka at may taong hindi ka gusto. Kaya there's nothing wrong na may mga tao na ayaw sa ginagawa mo, gusto sa ginagawa mo kasi ang boring ng mundo kung lahat tayo iisa ng gusto. And imagine mo lahat tayo gusto natin puti. Di ba lahat tayo nakaputing damit, puting sapatos, puting pantalon? Ano na itsura natin? Yung pangalan pa natin, Ascendra. O di ba? Parang malapit na ascend. Di ba? Di ba? Kaya yung point ko na, we are living in a perfect world because of the imperfection that meron sa mundong to. Hindi magiging masarap ang ngiti mo kung hindi ka umiyak. Hindi magiging masarap ang success nyo dito kung hindi maraming nag-reject sa'yo. Diba, subukan mong mag-join sa ganito tapos lahat ng re-recruit mo sumasali. Tapos kumakatok ko sa bahay mo, sali po kami. Nakapila na sali po kami, sali po. Hindi ka na rin matutuwa eh. Diba? Ang mundo, it's polarity. Bakit pag tumawa ka ng sobra, pagkatapos tigil? Kasi polarity, walang tawang tuloy-tuloy.
Bakit pag may na-aksidente, naipit na, natatawa ka pa? Ay, nadapa! Polarity. Kailangan balanse ang mundo. Hindi pwede. Sabi nila, yan tinuturo niya, paano na lang pag lahat yumaman? Malabo yun. Hanggang may taong katulad mo, hindi lahat ng tao yayaman. Diba? Pambalansi po yan. Yan ang mundo. Ang pangit pag lahat tayo iisa ang gusto. Ang hahanapin nyo lang po yung tao na gusto yung gusto mo. Clear? Kaya yung karelasyon mo, pag hindi ka na gusto, alam mo na yan. Diba? Maghanap ka ng taong ina-appreciate ka. Maghanap ka ng taong inaalagaan ka. Tama po ba? Okay. Ngayon, dito sa online warm and online, ito naman po yung mga friends nyo po sa social media na nagkaroon kayo ng usapan pero hindi po kayo nakikita ng personal. Ito po yung mas malawak ng mundo, ang online. Itong cold naman po, pwede po kayo itong mag-boosting. Sa mga hindi po marunong, pwede po kayo magpaturo sa mga SP po ninyo. Ito, unlimited na po talaga ito. Ito yung, actually, this is, sa lahat to, pag nagmamarket kayo, honestly, ito yung pinakamura. Ang akala ng iba, ang mahal kasi, pag magbo-boosting ako, I need to pay money. Yes, you need to pay money. Pero nagbabayad din po kayo dito. Ang binabayad nyo dito, time, effort, at pa. Naranasan ko po dati tuwing may kausap, magpapa-Starbucks ka. Isang kape sa Starbucks noon, mga 100 plus. 3 sila. Hindi magkano pa yan, di 300 plus, ikaw magkakape ka pa. Yung downline mo, paulit-ulit na nga kasama mo, palibre pa ng palibre ng kape. Yung kinita mo, lugi ka pa, di ba? Ano ang point ko? Dito, lalapit na sa'yo ang prospect. Mas maganda to kesa sa ito mag-massive kasi sa massive, ang haba pa ng kwentuhan. Dito, diretso na. Ang tanong naman sa akin, lagi ng iba, wala ako pera. Babalik lang tayo. Yan yung trigger mo eh. Di maghanap ka, paano ka Gusto nyo po ng kwento? Oh, teka lang. Ala, lagpas na akong 1 hour. Hindi, ang haba ng intro mo. Ilang stay po? Okay, ngayon, may kwento ako sa inyo. Walang negative sa mundo. Hindi nyo lang po nakikita yung whole story. Kung ano man po pinagdadaanan niya ngayon, you need to be happy, lalo na nandun kayo sa tinatawag na hindi trigger, sign. Ano ang sign nakikita na po kayo ng sobrang laki? Number 1 sign, magkakaroon ng chaos ang buhay mo. Magiging magulo. May mga mawawala sa buhay mo. May dati kang hindi problema na akala mo wala, biglang nagsulputan ngayon. Good sign po yan. Kasi ibig sabihin, nire-reprogram ka na. Pangalawa, nabad trip ka na sa sarili mo. Bakit ako ganito? Ayoko na ng ganito. Nag-iiba ka na ng trip. Yung dati mong gustong kainin, ayaw mo na bigla. Yung mga kaibigan na dati mong close na close, parang ayaw mo nang sumama at makipagkwentuhan sa kanila. That is a sign. Nagbabagla yung mga nangyayari sa'yo. Na parang napapatanong ka, bakit ganito? Parang binagsakan ako ng lahat ng kamalasan sa mundong to. Bakit hindi na lang matapos-tapos itong problemang ito? May problemang isa, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Yan ang sign na may paparating na sayong malaking pera.
Ang tanong, paano mo papabilis? Huwag kang tumambay sa sitwasyon mo. You need to honor your emotion. Nakakatakot, ng emosyon. Kaya nga tayo umiinom ng alak. Kaya nga minsan nilulunod mo lang yung sarili mo, manood na lang ng Netflix para hindi ka makadiretso doon sa emosyon na yun. Kaya minsan ginagawa mo lang busy yung sarili mo, kunwari busy ka, para makalimutan mo yung emosyon na yun. Ang pinakamabilis na way na paglabas sa sitwasyon nyo, diretsuhin nyo yung emosyon na yun. Walang masamang umiyak. Walang masamang mandiri ka sa sarili mo kasi that is the old you na binabago na papunta sa bagong ikaw. Hindi kayo magkakaroon ng new you kung andun ka pa rin sa old you. Kaya it is your decision kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo. Kasi tatambakan ka ng problema, kasi ipupush ka, sinasabihan ka magbago ka na kasi. Ang tagal mo nang sinasabing magbabago ka, balik ka pa rin ng balik sa dating ikaw. Tapos nagtataka ka bakit hanggang ngayon yan ang resulta mo. Kakaintindihan po ba tayo? Okay. Ngayon, marami po bang nakaka-relate? Kasi dami akong nakikitang padiretso na yung mga luha nyo eh. Kaya tinigil ko muna. Hindi naman to, ano to, skill training to eh. Okay. Ngayon, ways to connect to your prospect. Ito po ang pinaka-importante. Hindi to pagalingan mag-present. Pagalingan ito makinig. You should learn to ask sa mga prospect nyo. Kumusta ka? Okay ka pa ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Diba? Imbis tanungin mo, anong ginawa mo? Ito kinikita ko, ito milyon-milyon, ito kotse ko. Hindi yan sasali dyan. Everybody wants to be heard. Then if you want na maging mataas ang accuracy nyo, ma-close nilang prospect nyo, pakinggan nyo kasi kukonti ang taong makinig. Lahat tayo busy magkwento ng buhay natin sa ibang tao. Then after asking, i-share mo kung anong value at i-share mo kung paano masusolusyonan yung problema niya. Alam mo kasi sa bahay, masyadong minamaliit ako ni Mrs. kasi mas malaki kinikita niya sa akin eh. Then ang pinaka pwede mo maging solusyon, tulungan mo siya paano siya kumita ng malaki. Dito mo na ipapasok yung sinabi ko kanina na alam mo ba na merong isang opportunity na makakatulong dyan sa sitwasyon mo. Na kung interested ka, pwedeng ma-explain ko sa'yo ng maikli. Then dun mo na ipipresent yung Ascendra. Useless kasi magpipresent ka na yung tao hindi willing makinig. At bakit nga naman makikinig ang isang tao kung hindi naman niya alam kung para saan yung papakinggan niya? Kaya alamin mo muna yung problema, after ang solusyon, Ascendra. Clear po ba? Okay. Etong use content and ads to expand reach. Ito naman, turuan nyo na po lahat ng mga GP nyo na magkaroon ng page, mag-post sa page. Turuan nyo kung paano maging content creator kasi whether we like it or not, lahat po tayo is already a content creator. Nagkakataon lang ang iba, kumikita na. Ang iba, magta-transition pala. 2011, may Facebook page na po ako. At milyong-milyong pera po ang pinasok yon dahil lang napakaaga kong nakita siya. And ngayon, sinasabihin ko po kayo ulit, may next wave ulit ng content creator. Dati, ang power ng content creator sa kada malalaking major na mga content creator. Ngayon po, lahat na tayo may kanya-kanyang content creator. Kaya sa akin, continuous po matuto kayo mag-post. May chat GPT naman, pwede kayong i-guide. Or, andyan po si Jed, umattend po kayo ng second look. Or, pwede po kayo makipag-set ng meeting. Nagkataon lang po ngayon si Jed, medyo punong-puno na po ata ang schedule niya. Ngayon, tuturuan ko naman kayo ulit ng technique. Di ba? Ano ang problema? Schedule kay Jed. Tama. Punong-puno na schedule niya. Anong solusyon? Alamin nyo anong hilig?
Abangan nyo kung saan pumupunta. Or pag nandito sa opisina, nandyan na kayo, antayin nyo. Pag pauwi na, Sir Jed, baka pwede naman pong makipag-usap kahit maikli lang. Pag si Jed po kausap nyo, hindi po yan maikli. Now, ano ang point ko? Don't ever let someone say no to you. Kasi pinatunayan mo na hindi mo gusto. If you want something so bad enough, dapat ultimo tong nasa taas at ultimong nakapalibot sa'yo, makakonvince mo na gusto mo talaga. Paano masasabing gusto mong yumaman? Iyakin ka. Na-reject ka lang, ayaw mo na. Nag-try ka lang ng 1 linggo, ayaw mo na. Ilang taon tayo bago natuto maglakad. Kung ang magulang natin merong quit, di ba ka marami sa atin hindi natuto maglakad? Yung anak ko nakasampung dapa na, hindi na yun matututo. Di ba? Eh bakit ikaw nung nagde-network, 5 rejection lang, ayaw mo na. Hindi pwedeng hindi ibigay sa iyo kasi sabi, ask and you shall receive. Eh ang problema, ang dami mong gusto. Gulong-gulo na tuloy yung nasa taas kung anong ibibigay sa iyo. Gusto kong yumaman, rejection, rejection, rejection. Ayoko na, ang hirap pala. Si Kuji na lang, imaginein mo, may nag-join sa kanya. Nandito ba si Kujira? Ayun, yung nasa likod po, yung matangkad. Yan, pakitaas ng kamay. Okay, si Kuji po, may nag-join pa lang sa kanya ngayon. Executive. Prospect niya 2 years ago. Ikaw nag-give up siya. You'll never know. Hindi mo kailangan sa totoo lang sobrang daming GP. May 2 ka lang na potential na pumutok. Tapos ang laban mo. Eh lalo na kung may spill ka pa sa kabila, di 1 laban ka na lang. Di ba? Tapos gusto mo matapos agad. Di ba? Ang pangit naman, subukan mong manood ka ng, gusto mo bang manood ng pelikula after start, the end? Kasi nagmamadali ka eh. Di ba? Paano ba yumaman ng mabilis? Ba't hindi mo enjoyin yung process? Sarapan mong madapa. Sarapan mo ma-reject. Sarapan mong masaktan. Kasi kung yun ang magiging gagawin mo, hindi na siya magiging mahirap. Kaya mahirap ang isang bagay kasi iniisip mong mahirap. Eh ba't hindi mo isipin kasing madali? Diba? Nare-reject ka, okay lang. Bakit? Eh magkakaiba naman tayo ng gusto. Okay? Ngayon, dito, pinaka-importante lang po, marunong muna kayo after naman ang mga problema niya, ang magiging solusyon. Kaya hindi mo malalaman yung problema niya kung hindi ka makikinig. Okay? Yun. Okay, ngayon, rejection is normal. It's filtering, not failure. Detach emotion from outcome. Huwag kang mas kung ayaw, hanap ka lang uli ng iba. Focus on process, not immediate responses lang po na maridoy ko eh. Guys, ito dapat ang tandaan nyo. Maraming misconception sa system. System pinakasimple, ginagawa mo ng paulit-ulit ang isang bagay with the same results. Ang pag-a-attend po ng session sa mga umattend, that is a system. Ang may kausap ka, 2, 3, 5 araw-araw, that is a system. Ang system, hindi mo na kailangan mag-isip na ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Na pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, doon mo mararanasan yung results na gusto mo. And hindi po enough na may isa ka lang nakausap, magkakaresulta ka na. Hindi po. Ang ganitong klaseng negosyo, numbers game. Hanggang nasasaktan ka pa sa rejection, ibig sabihin kulang pa kausap mo.
Kasi darating po ang time, sa daming kausap mo, magkakakalyo na damdamin mo. Hindi ka na, present, gusto mo ayaw, okay. Present, gusto mo ayaw, okay. Yun po yung may kalyo na. Pagbaguhan, present, gusto mo ayaw? Ayaw niya. Hindi to para sa akin. Inabot pang 1 linggo. Hindi talaga. Nung nagutom, wala nang pangkain, saka humataw. Hataw na lang ako, wala na pala akong pangkain. Ano ang point ko? Huwag niyo nang maging motivation yung negative. Ang motivation yung level up. Pag ayaw, hanap ng iba. Ang daming tao. Mag-8 billion ang tao sa mundong to. Bakit ka malulungkot sa 1 tao o 2 tao o 5 tao? Sobrang dami ng tao sa mundong to. Doon ka mag-focus. Mag-focus kayo sa system. Anong system? Example, 5 kausap araw-araw. Kahit anong emosyon meron ka. May gana, ilan ang kausapin mo? Walang gana, ilang kausapin mo? Maulan, ilang kausapin mo? Mainit, ilang kausapin mo? Wala sa mood? Walang pera? Maraming pera? That is system. Ano nangyayari sa atin? Ang sipag depende sa mood. Maraming pera, hindi na mo nakahataw. Tapos magtataka ka bakit naubos yung grupo mo? Kasi nga hindi ka consistent. Napakasimple ng life na ako ginawa ko for almost a year. 6 presentation per day. More than 12 hours akong nagsisipag kasama na ang flyering ko mga 3 hours. Iba pa yung leaders meeting ko. Ginawa kong way of life ang pag-network. Maraming nagtatanong sa akin, parang nung isang araw may ginawan po ako ng video mga 13 katao, isa-isa. Sabi sa akin nila, Tanya, nila doon, binibiro ako, ang sipag ko naman. Normal ko to eh. Bakit? Ang hirap po nang walang ginagawa. Sino sa inyong nangangarap ng buhay nang wala kayong gagawin? Gusto kong yumaman para wala na akong gagawin. Naalala nyo nung karoon ng pandemic? Masarap po ba nang walang ginagawa? Hindi po dinisign ang katawan natin not to move. Kaya nga ang katawan, no, pag matagal mong hindi ginagalaw, may mga sumasakit. Kasi nakadesign tayo, dapat gumagalaw tayo. And for me, I really love ang industry natin. Sinong hindi mamahalin ng industriyang to kung nagpapabago ka ng buhay? Sinong hindi mo mamahalin ng industriyang to? Yung mga wala ng hope, nagkakaroon pa ng hope. Yung mga tingin nila, hindi na sila pwedeng umasenso pero umaasenso pa dito. Pag nakakita kayo ng mga GP nyo na nagbabago ang buhay, nagte-text sa inyo na grabe, nakakabayad na ako ng mga bayarin ko, dating may sakit, gumaling yung sakit nila, yun ang pinakamamahalin nyo sa ganitong kasing industry. Kaya kami po, yun ang dedication po namin sa lahat na magiging part ng Ascendra, sa lahat ng tatrabaho ng Ascendra, na talagang we will be here. Sabi nga, hanggang andyan kayo, andito kami. Hanggang lumalaban kayo, lalabanan po namin, sasabayin po namin kayo hanggang makuha nyo yung mga pangarap nyo. Yun. Okay. Ito yung in-explain ko po kanina. Dapat meron po kayong ganito. Bahala na muna kayo kung ilan ang gusto nyo, ilan ang conversation nyo per day, tapos consistent follow-up, tapos etong tracking monitor. Importante, hindi po motivation ang pinaka-importante. Ang mas importante, monitoring. Ito yung siguro kung meron po akong magiging difference po sa hindi siguro alam sa pag-network, napakahigpit ko po sa monitoring. Kasi doon ko malalaman kung ano yung next mo. Kaya dito po, pwedeng simulan mo muna sa sarili mo, maglagay ka po ng ilan ang dapat kausapin mo, kung sa sarili mo. Pagdating na marami ka ng GP, dapat tinutulungan mo rin silang i-monitor. Ang perfect na pagda-download ng bagong skill sa utak natin. Kasi di ba may mga kanya-kanya tayong ugali. Example lang Yossi. Gusto nyong matigil mag-Yossi. 21 days straight. Huwag kang mag-Yossi. Etong 21, yung nagda-download ka ng bagong skill sa utak mo. Sa loob ng 21 days, grabe ang mangyayari sa'yo pag gusto mag-stop ng Yossi na nag-Yossi ka ng ilang taon.
On the 22 days, this will be effortless. Effortless na ang pag hindi mo pag-iinom pag hindi mo pag-yoyosi. Ngayon, the same thing din dito. Kung wala pa po kayong disiplina, mag-goal lang kayo na medyo madali, kahit 5 ang kausap per day. Ilang araw nyo dapat gawin? Paano pag may nalaktaw na isang araw? Balik ka ulit sa 0. Nagigets? Kaya kung dating mahina ang loob mo, araw-araw lang, pagagising mo sa umaga, sabihin mo, malakas loob ko, magaling ako, ulit-ulitin mo lang yan, pang 22 days, ang tingin mo na sa sarili mo, magaling ka na talaga. Kaya po sa ibang mga nag-switch on, alam nyo na nangyayari sa inyo, ba't hindi kayo kumikita? Hahataw 1 linggo. The following week, hindi na hahataw. Hindi siya na-download eh. Ito yung pag-download ng bagong skill sa utak natin. Kaya irregardless sino po kayo, irregardless ano po ugali nyo, pwede po yan matanggal, pwede po yan mapalitan. Kailangan nyo lang ng 21 days straight. Okay po ba? Okay, malapit na tayo matapos. Now, ito. You are now ready to connect. Confidence to start. Progress over perfection. Hindi kailangan maging magaling kayo. Ako first na pagtalk ko po ng mic, hindi rin po ako marunong. First na talk ko, blanco po ako. Sabi sa akin ng upline ko, magtotalk ka Joseph, ikaw yung mag-closing. Sabi ko, yes po, upline. 1 week ako bago sinabihan. That time, parang sabi ko, parang school recitation lang to. Ginawa ko, nagpa-practice ako gabi-gabi. Pa-practice ako nagsasabihin ko, grabe, excited na ako. Nung araw na yon, nung gabi excited ako, kinabukasan, medyo may kaba na excited. Nung pagpunta ko sa opisina, yung kaba ko dumadami, yung kumukonti. Alam nyo ilan ang attendees namin? 5. 5 tao, 3 member, 2 lang ang prospect. Nung nagtutok na yung upline ko, nung ini-intro na, yung kaba ko, ang bilis na po. Nung malapit na ako tawagin, grabe, hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa puso ko. Please welcome, batang-bata, estudyante, Mr. Joseph Ning. Paghawak ko po ng mic, 5 attendees ko, paghawak ko ng mic, dumilim yung mundo ko. Wala akong maalalang sasabihin. Ang nalakas ko, power! Yun yung first talk ko. Hindi ako, kaklase ko na nga lang, kinakabahan ako pagkausap ko. Yung pa kayang ibang tao. In short, lahat tayo may ganun. Meron kang gagawin na epic, parang sa vlogging. Your first video will be your worst video. Sa pag-network, ganun din. Papalpa kayo. Ang importante, tawanan nyo lang. Mas lamang ka sa sumubok kaysa sa hindi sumusubok. Courage to connect. You carry solution and value. Huwag kang kahan sa prospect mo kasi hindi naman yan marunong. Kahit sabihin mo yung barley namin napakaganda, puti ang kulay. Anong sasabihin niya? Oo. Di ba ang prospect naman, tango lang naman yung tango kung anong sasabihin mo. Alangan naman i-debate ka niyan. Hindi, green kayo eh. Diba? Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong kabahan. Normal lang po yan. Present mo lang, sabihin mo lang kahit magkaiba-iba yung sasabihin mo. Okay lang yan sa umpisa. Matututo ka pa rin ang pagdating ng oras. Okay? And lastly, commitment to grow, experience, build. Hindi ka magiging magaling sa isang bagay kung hindi mo siya ginagawa ng paulit-ulit. Tama? Bakit reklamador ka? Matagal mo nang ginagawa kasi yan ng paulit-ulit. Ngayon, bakit kaya yaman? Kasi araw-araw yan ang babanggitin mo. Paulit-ulit. Kaya kung saan kayo gustong gumaling, yun lang gawin nyong paulit-ulit. Clear? Okay, dito na tayo sa last slide. Yon. Ngayon, the market is waiting, your dreams are pending. Ngayon, ito po yung gusto ko bago tayo magtapos.
Yung kwento ko na walang mali sa mundong to. We are here just a passerby. Dadaan ka lang sa mundong to na meron kang avatar na tinatawag na katawan natin. And pagdating ng oras, mawawala din po to lahat. Maraming moment na tayo sa life natin na yung iniyakan mo, ngayon pinagtatawanan mo na lang. Meron ba kay dating crush na heartbroken ka? Ngayon natatawa ka na lang sa kanya lalo nung nakita mong parang ang tanda na? Okay. Ngayon, maraming moments sa life natin na darating na magiging pagtatawa na lang natin siya. Now, gusto ko tong tapusin itong training na to sa kwentong walang maling nangyayari sa mundong to. Hindi nyo lang tinitingnan ang bigger picture. Magsisimula tong kwentong to, may isang kabayo na napunta sa isang village. Pagpunta ng kabayo sa isang village, sabi ng mga villager na nandun, oh, swerte to, this is a good sign. Kasi lalo may dumating na kabayo dito na walang may-ari, magandang sinyales to. Sabi ng farmer sa villager, siguro, kinabukasan may dumating ulit. Grupong kabayo na, hindi na isa, grupo. Ano sabi ng villager? Swerte naman ito kasi kahapon isa, ngayon marami, grabing blessing ang mangyayari sa village natin. Anong sabi ng farmer? Siguro. Kinabukasan, yung anak ng farmer, naisipan sumakay sa kabayo. Habang sumakay siya, biglang nahulog siya. Napilayan. Ngayon, sabi ng mga villager, parang malas ata yung nangyari ha. Hindi pala totoong swerte. Anong sabi ng farmer? Siguro. Biglang after a day, dumating naman yung isang army. Army galing sa kaharian na naghahanap sila ng mga binata na kukunin nila at isasabak nila sa gera. Kinuha lahat ng lalaki. Nakita yung binata. May pilay, di ba? Hindi nila kinuha. Kasi may pilay eh. Paano mo papakinabangan sa laban? In short, nakaligtas siya. Kasi yung lahat ng pinapadala doon, sa frontline nilalagay, yun ang mga mamamatay. Di swerte na naman, tama? Anong sabi ng farmer? Now guys, sana tuwing may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo, feel excited kasi malay mo, yung susunod na mangyayari, yun ang pinakagusto nyo pong mangyari sa inyo. Now, life is a mystery. Nagsisimula ang liwanag sa pinakadilim ng gabi. Then, if you are in that moment right now, na feeling mo nandun ka sa pinaka-downest moment mo, pinaka-dilim na mundo mo, at pinaka-hirap sa lahat ng pinagdadaanan, you need to be very excited. Kasi nire-ready na po kayo, bagong chapter ng buhay nyo, na mas magiging maganda kesa sa dati pang mga pinagdaanan nyo. Kaya again, this is Joseph Lim. Isa lang po gusto kong sabihin, the market is your dreams are pending. Ng pinag-usapan natin kung wala kayong tapos dito training na to. Again, this is Joseph Lim. They say what they live long. I blow some smoke, just because I blow to 10. That's why I tiptoe through life, do what I say.